Okay, kung tayo po'y pinagpala, muli palakpakan natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! God is here. At sabi po ng Bible, ang presensya ng Panginoon ay kahit saan naroon siya. Ang tawag sa Kanya ay omnipresent God. Amen? Pero tayong tao, kung saan lang tayo nandun, doon lang tayo. Pero ang Diyos, lahat ng dako ay naroon po ang ating Panginoon. Kahit may bagyo, kung saan may bagyo, saan mayroong signal number 5, saan malakas ang buhos ng ulan, may baha, ay naroon po ang Panginoon. Kasi ang tawag sa Kanya, omnipresent, ang tawag sa Kanya, omnipotent, at ang tawag sa Kanya ay omniscient. Pag sinabing omniscient, wala pong naitatago sa Panginoon. Alam ng Panginoon na darating ang signal number 5, alam ng Diyos kung kailan darating si Juan at kung kailan aalis si Juan. Amen? At alam ng Panginoon kung sinong tutulungan niya. Amen? At alam ng Panginoon kung sino ang nagtitiwala sa Kanya. Alam ng Panginoon kung buong puso ang pagtitiwala mo sa Kanya. Sabagat sabi ng Diyos, trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. Amen? So alisin mo ang takot mo. Kahit ikaw na ngayon ay nariyan, nanonood ng live, at kung ikaw ay natatakot, alisin mo ang takot. Amen? Sabagat ang takot, ibig sabihin, ito po ay fear, ito po ay false evidence against the reality. Kailangan meron kang faith. Fear is the opposite of faith. So tayo po'y manalangin, aming Diyos na nasa langit na may gawa ng lupa at may control ng lahat ng bagay. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y narito at lumalapit sa iyong mahabaging trono. Minsan pa, buksan mo, Panginoon, aming puso at bigyan kami, Panginoon, ng kaisipan na tanggapin ang katotohanan sa araw na ito at mga pagpapala ng iyong salita. Ang lingkod mo ay maibaba, ikaw pong may taas sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang ang aking tinig, ang aking vocal cord to speak your word, to speak destination, to speak blessing, in Jesus' name. Amen and amen. This morning, ating pong topic ay patungkol po sa wind and fire of the Pentecostal. So meron po sa panahon ngayon, balita po sa pag-asa, galing sa pag-asa, pero parang hindi pag-asa ang binabalita. Amen. Hallelujah. Takot, maraming natatakot. No po? At mula pa noon, may lindol. Pero ito pong ating wind and fire, ito po ay Pentecostal wind and fire. Amen? Hindi po ito yung mga hangin na tinutumbay ang mga bahay. Ito po ay wind and fire ng Pentecostal. Doon po galing sa Acts chapter 2, verses 2 and 4. Acts chapter 2, verses 2 and 4, as we read the text. In verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. In verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. This morning, my object is not to talk of the descent of the Holy Spirit as a piece of history. Hindi po natin pag-uusapan dito yung pagbaba ng Holy Spirit na mali, nakatiting lang. Amen? But to view it as a fact of bearing upon us at this hour. Paniwalaan natin ito ng 100%, yung gagawin ng Holy Spirit. Actually, dalawa lang po ang aking main point, the destructive symbol of the Holy Spirit and the immediate effect of the Holy Spirit. Yung pong instruction niya at yung pong kanyang effect, pag ito po ay makita natin sa binasa natin text. Kaya po tinawag natin Pentecostal wind and fire.
Pentecostal wind and fire. Nakita natin kanina. Pentecost, according to the belief of the Jews, was the time of giving of the law. Parang ito yung nangyari sa panahon ni Moses. Pentecost was the second great festival of the Jewish year. It was a harvest festival when the first fruits of the grain harvest were presented to God. Yung po yung nag-aalay sila, ibinaba po yung batas ng mga Hudyo at pagbibigay, pagpipresent ng kanilang mga handog na the best sa Panginoon. Yung po ay Pentecost. In like manner, Pentecost symbolizes for the church the beginning of God's harvest for souls in the world. Kaya po itong nangyayari na to, harvest of soul ito. Kung hindi pa, magre-repent ang mga tao, sabi po ng Luke 13, verse 3, they shall all likewise perish. Marami mapapahamak. There were observable manifestations that the Holy Spirit was descending upon the 120 disciples in fulfillment of Acts 1:8. Yung Holy Spirit sa kanila po ay bumaba, dumapo. Amen. At nanahan. Wind is one of the biblical symbols of the Holy Spirit. Yung hangin po, biblical symbol ng banal na Espiritu, while cloven tongues of fire is a symbol that the Holy Spirit was going to empower the disciples. This message may increase our faith in the Holy Ghost and inflame our desires towards Him. Ito pong mensahe na to, abangan po natin. No po? Ang gagawin nito ay painitin tayo, paapugin tayo sa pananampalataya. At tayo painitin na makapiling, na paniwalaan na lahat ng kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen? So, number 1, I shall call your attention to the instructive symbols of the Holy Spirit. Instruction. Amen? The first is wind. Yan po yung symbol. So, instructive po yan. May ginagawa po siya. May ipapagawa siya. An emblem of deity, ibig sabihin pagka-Diyos. Under the Old Testament, God revealed Himself under the emblem of breath or under the emblem of wind and spirit is the same. The Hebrew word for the wind and spirit is the same, so with the Greek word. Amen. Pareho sila. Pag sinabing pneuma, ruwak, no? Ruwak, yun po yung Hebrew. Pagka ito ay Greek word, pneuma. Yan po ay wind and spirit. Amen. In John 3, verse 8, when Christ talked to Nicodemus, ang sabi po ng text, umihip ang hangin. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napupunta. Kausap po ni Jesus at nagbibigay siya ng instruction patungkol sa symbol ng Holy Spirit as a wind. Kasi po, sabi niya, unless a man be born of water and of Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yun ang sabi ni Jesus. At si Nicodemus ay namamangha. Kaya sinabi ni Jesus kay Nicodemus, hindi mo alam kung saan ito galing. Itong hangin na to at hindi mo rin alam kung saan ito pupunta. Amen. In Ezekiel, binanggit din po yung breath, yung hininga. It is a famous vision when he saw the valley full of dry bones. Sa panahon po ni Ezekiel ay pinakita ng Diyos yung pong tuyong-tuyo ng mga kalansay, dry bones. At sinabi ng Panginoon, Ezekiel, mabubuhay ba yan? Inutusan ng Diyos si Ezekiel na hingahan. May hangin ng Pentecostal wind na bumuhay po at nabuhay ang mga kalansay. Kahit po sa panahon ngayon, kung kalansay na ang faith mo,
kayang mabuhay yan. Because of the instructive symbol of the Holy Spirit. Sabi po ng Ezekiel 37, kung babasahin natin ang verse 4 and 5, sabi po ng Panginoon, sabihin mo sa mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. So kung ang tao walang hininga ng Diyos, hindi nila makikilala ang Diyos. Wala yung breath of life. Kahit po sa panahon ng pagkakalalang ng Diyos, kay Adan ay hininga po ang nagbigay ng buhay. Kaya yung pananampalataya natin, pagka walang wind ng Pentecost, amen, hindi ito mabubuhay, magmimistulang, kalansay na lang yan. Amen, kaya ito paalala ng Panginoon. Iba sa atin, parang wala ng faith. Nagiging kalansay na kasi signal number 5 daw. Amen? Siyempre, ngayon, preaching sa mga churches, huwag kang matakot. Yan po yung mga preaching ngayon ng mga pastor, na huwag kang matakot. Pero kahit sinasabi, huwag kang matakot, takot pa rin, kasi hindi po naintindihan na meron pong instructive symbol of the Holy Spirit, na yung Pentecostal wind. Amen? Yun po nangyari, nabuhay po ang mga kalansay. Ano po ibig sabihin ng Ezekiel 37? This passage symbolizes the hopelessness of Israel's situation. Wala na po pag-asa ang Israel. Parang nangyayari ngayon, parang nawawala na ng pag-asa ang Pilipinas sapagkat dumating si Juan at sabi, mamaya do darating, hindi po yun totoo. At kung totoo yun, protektado ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ka naman papabayaan ng Diyos? Nagtiwala ka naman sa Kanya. Yung mga negosyante nga, hindi nila pinababayaan yung mga customer nila, mga suki nila. Sinusuplayan nila pag may pangangailangan. Ikaw pa kaya? Amen. Nasuki ka rin ng Diyos. Ikaw kaya na malakas ka pa rin sa langit? Amen. Yung siguro yung natatakot, baka mahina ka sa langit. At baka hindi ka taga-langit. Nagsisimba ka nga, hindi ka naman taga-langit. Dapat kung nagsisimba ka, kung born again ka, ilagay mo sa isip mo na ikaw ay taga-langit. Amen? At ikaw ay anak ng Diyos. At kailangan, dahil anak ka ng Diyos, papakita mo na sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. So ganun po ang dry bones, sila po ay nasa hopeless situation. At ito po ay ininterpret as a sign of God's promise for restoration and revival. Ganun po, dry bones na po ang Israel. Hopeless na po sila. Pero dahil merong wind, simbolo na merong revival, merong restoration. Dapat ganun po ang church. Amen? Yung natapos na yung monthly ng digital revival, revival pa rin dapat. Yung buhay mo, tumatakbo pa rin. Huwag yung, tapos na ang digital revival. Tama na ako maging worldly at pakalma-kalma na lang ako. Dapat lalo ka pang magpatuloy sa pagiging mainit dahil naapuyan ka ng revival. Amen? So gusto ng Diyos ma-restore ang Israel. The Holy Spirit breath or the Holy breath was not only intended to quicken them, but to invigorate them. Hindi lang para buhayin, no? Yung Holy breath, hindi lang para magbigay ng buhay, kundi para magbigay din ng kasiglahan sa kanila, sa Israel. Amen? Kaya, ano ba ang invigorate? It means magpasigla or to enhance heart and energy. Gusto po ng Lord, lumakas ang puso nila, lumakas ang loob nila. Amen? So, yun po ang instructive symbol ng wind. Ano naman yung fire? Siyempre, sa madaling salita, fire, apoy. Araw-araw mong ginagamit ang apoy. Alam ko po, wala dito isa sa atin dito na walang apoy. Amen?
At kung tatanungin, nasa ang apoy mo, kapatid? Ando sa kalan namin. Amen. At lahat ng nagising kaninang umaga ay nakakita ng apoy. Doon sa kalan. At minsan, dahil niluluto pa lang yung pagkain, napapatingin ka, lakasan naman yung apoy para maluto ka agad. So ano naman ang fire? Fire again is a very frequent symbol of deity. Pagka-Diyos din. Amen? Yung po ay simbolo ng Diyos. Yung fire sa panahon po ng Pentecost. Abraham saw a burning lamp and Moses beheld a burning bush. Sila po na mga sa Old Testament, meron ng fire. Na-experience na nila Moses, nila Abraham. Kung babasahin mo Genesis 15 at 17, yun po yung kay Abraham at kay Moses yung Exodus 3, verse 2. Our God is a consuming fire, sabi po ng Hebrews 12:29. Siya ay parang apoy na nakakatupok. The purpose of the symbol was to show them that the Holy Spirit would illuminate them. Siya po ang nagbibigay ng liwanag ng ating isip, ng ating landas. Kaya kung ang church ay merong pinaka na nais na mapa sa kanya, dapat ang Holy Spirit ang unahin mo. Amen? Yung pagpapala, yung mga material, yung mga karunungan, hindi naman po masama. Pero meron ka bang Holy Spirit? Amen. So, ito po yung fire, nagbibigay ng liwanag. The fire signified inspiration. The meaning of the symbol as breath or wind is the very life of man. Walang buhay kasi kung wala pong fire, kung wala ding wind. It is the very life of man, ng tao. Amen? Kaya kung siguro wala yung fire ng Holy Spirit, dry ang faith mo. Dry bone ka. Dry bones. Amen? So, is the Spirit of God is the life of the spiritual man. Yun ang buhay, naroon ang buhay. Amen? Second, I shall call your attention to the immediate effects of the Holy Spirit. Mabilis po ang effect ng Holy Spirit. Yung gamot na iniinom mo, pag nirestahan ka ng doktor, kailangan matagal pa. Umabot ka ng 1 week, umabot ka ng 1 month para ka gumaling. Pero yung effect ng Holy Spirit, immediate. Amen? Merong kagad ebidensya. Merong kagad resulta. Merong kagad maganda. Amen? Na nangyayari. Kitang-kita kagad. So ano yun? So, ang immediate effects ay dalawa, the feeling and the gift of utterance. Yung feeling, ibig sabihin, hindi yung feeling pakiramdam. Yung ikaw ay mapuno. Amen? At yung ikaw ay maging magaling sa pagbigkas. Hindi ka nahihiya ikwento ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi mo nakakalimutan yan. Kasi doon tayo naligtas. Hindi tayo naligtas dahil pumasok ka dito. Hindi tayo naligtas dahil nagpastor tayo. Hindi tayo naligtas kasi mabait tayo. For by grace through faith, we are saved, not of our own good works, or not by going to another denomination. Ikaw ay magparehistro para maging member ka. It is not a membership. It is a relationship. Amen? It is more than a membership. Kaya po merong feeling, at saka yung utterance. Pag sinabi utterance, pananalita or pagbigkas. Pag sinabi namang feeling, pagkapuno or napuno. Sabi po ng Acts 2 verse 2, it filled all the house where they were sitting. It did not merely fill the house, but the man. Sabi ng Acts 2 verse 2, napuno ng kapangyarihan yung tahanan. Pero ang totoo, ang napuno doon yung mga tao na nagkakatipon.
the 120 disciples. Okay, thank you. Sabi ng Bible, ang nagbigay ng isang basong tubig ay hindi makakaligtas sa pagpapala. So, habulin ka ng pagpapala. Amen? So, it filled all the house where they were sitting. Doon sila, nakaupo sila, nagtitipon sila, na puno ng kapangyarihan ng Diyos. So, meron pong infilling, merong feeling, and utterance. Ang napuspos doon ay ang mga tao. They were all filled with the Holy Ghost, where the Spirit of God is truly at work. He first feels and then gives utterance. Yun po yung ginawa, yun po yung immediate effects. Napuno at nagkaroon ng pagbigkas, utterance. They had many faults and many infirmities before, but that day, when they feel na bago ang buhay nila, nagkaroon ng utterance, iba ng pagbigkas. Yung pong pumunta doon po sa upper room, yung mga nanalangin doon, yung mga tinamaan, hindi ng bagyo, ng kapangyarihan, ng wind and fire, na bago ang buhay nila. Pangit din po ang buhay nila, masama din po ang buhay nila, hindi rin po maganda ang kanilang pamumuhay. May mga kasalanan din sila mga ginagawa, pero nabago ang kanilang buhay. Amen? Yan po ay gagawin din ng Diyos sa iyo. Kaya kung ayaw mo pa magbago, ibig sabihin, kinakalaban mo lang ang Diyos. Huwag na huwag mong kalabanin ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos magbago ang buhay mo. Hindi naman tayo tatagal dito sa mundo ng 200 years. Pero hahaba ang buhay natin kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Lalo na yung mga madamot pa dyan, no? Ang nagiging palabigay ka lang pag Pasko. Amen? Nagiging palabigay ka lang pag gusto mo. Pero pag gawain at suporta ng gawain ng Panginoon, parang iniisip mo, hindi ka kasali. Pero pag nabago ang buhay mo, isipin mo na magiging masaya ka sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Nung napuspos sila, nagbago ang buhay nila, natanggal ang mga demonyo, at ayaw na nila. Kapag nakakagawa sila ng mga bagay na labag sa Panginoon, hindi na sila masaya. Isang magandang pagbabago yan, kapatid. Na hindi ka na nagiging masaya pag meron ka nagagawang bawal, masama, kasalanan, hindi ka na nagiging masaya. Ibig sabihin, born again ka na. Amen? Dahil hindi ka na masaya. Pero nung hindi ka pa born again, masaya ka pag nakakapaglait ka ng kapatid mo. Nung hindi ka pa born again, pabigla-bigla ka ng pagsasalita. Pabigla-bigla ka ng desisyon. Ang bilis mo magtampo. Ang bilis mo magalit. Amen? Ang bilis mong malungkot. Pero that day, nang sila po ay na-filled ng Holy Spirit, na bago po ang buhay nila. Amen? With the Spirit of God, faults and infirmities were no more perceptible. Hindi na po napupunta sa kanila yon. Yung mga faults, mga infirmities, wala na pong bahagi sa kanila. Amen? Nawala na ang mga sakit at kasalanan. They became different men from what they had ever been before. Kakaiba na po. Di ba sarap naman ang ganon? Na dati lasinggero ka, ngayon preacher ka na. Amen? Dati mahilig ka sa mga bisyo, ngayon ikaw ay mahilig na sa Bible. Dati ang bisyo mo, magsigarilyo, mag-inom, ang bisyo mo, mang-chismis, ang bisyo mo ngayon, alamin ang kalooban ng Diyos. Amen? Yung mga kabataan, dati pagka ikaw sinasaway ng magulang mo, ang ginagawa mo, nagtatampo ka, nagagalit ka, hindi ka tumutulong sa bahay. Ngayon, kapag pinagsasabihan ka ng magulang mo, nag-hallelujah ka na lang. Amen? Kasi nabago na yung buhay. Hindi puro basketball na lang ang iniisip mo. Amen? Hindi puro panliligaw, no? Iniisip mo, mag-aral na mabuti, tumulong sa magulang. Amen? Hindi magtambay sa kalsada at magbarkada.
Di naman masama kung ang kabarkada mo maka-Diyos. Kapag kayo, mga kabataan, o kaya sino man sa atin makipagbarkada, ang sabing ganon, kung gusto mo maging mapalad ka sa mga kasamahan mo, kailangan godly. Bakit po? Pagka godly, ibig sabihin may fear of the Lord, yung buhay niyan, iingatan niya. Yung pagsasalita niyan, iingatan niya. At kung nakakagawa yan ng kahit maliit na kasalanan, nag-repent yan sa harapan ng Diyos. At ayaw niya na ang buhay niya na binago ng Panginoon ay malublop ulit sa putikan. Ayaw niya na maging kagaya ng baboy na pagkatapos paliguan, nagpuputik na naman. Doon na naman sa lubluban. Ayaw niya na maging aso na isuka niya na lahat ng masama, hindi niya na kinakain. Amen? So yung po ang nangyari. Merong feeling and utterance. Naging different men sila na bago ang buhay nila. The first thing we want as a church is to be filled with the Holy Ghost. Yan po ang dapat una na isipin natin as a church na tayo mapuspos ng Holy Spirit. The gift of utterance will then come as a matter of force. Amen? Darating na po yun. Kasi yun ang course eh. As a matter of course. Darating na yung utterance, yung pagbigkas. Amen po? In other words, utterance means came as soon as the Spirit of God filled them. Hindi po pwedeng magkaroon ng utterance, magandang pagbibigkas o pananalita patungkol sa Diyos, kung di naman puspos. Amen? They began to speak at once. When the Spirit of God fills a person, He speaks in a way that can be understood. Hindi siya malabo magsalita. Amen? At ano po ba nangyari na mapuspos po yung nandoon sa upper room nang bumaba ang Holy Spirit, nagkaroon ng feeling and utterance, meron pong nakapaligid sa kanila. Amen? May mga crowd, may mga dumating, taga-Roma, taga-Egypt. At nagtataka, ang sinasabi nila, ibang lahi. Samantalang taga-Galilean sila. Sila yung mga Galileans from Galilee. Pero taga-Mesopotamia, ang mga words sila. The crowd speak different language. Amen. This is one of the signs of the Spirit utterance. Iba-iba po ang mga sinasabi nila. Pero lahat po na nandoon ay Galileans. For the heavenly wind and fire went in the preaching, and they could not help feeling its power. Hindi na po nila matanggihan na naramdaman nila yung kapangyarihan. Amen? Nandun kasi yung heavenly wind and fire. Ngayon, sa Bagyo, ano yung hangin? Galing ba sa langit yan? Bakit nakakasira? Natutumba yung bahay. Pero doon po, nang dumating yung hangin, hindi po nasira yung buhay nila. Gumanda pa nga ang buhay nila. Amen? Kung tayo man, tinatamaan dito ng hangin na hindi galing sa langit, i-rebuke natin. Pati bahay nyo, tahanan nyo at pamilya nyo, minsan hindi mo alam, may mga espiritu, may mga demonyo na naglalagay ng sumpa, nagsasalita ng mga negative sa bahay nyo. Kaya pag ikaw nagising ka ng umaga, sama mo sa prayer mo. Lord, salamat po sa blessing mo. Ganyan ka dapat mag-pray. Salamat sa blessing mo today, your mercy today, your love today, and your grace today. Thank you, Lord. Kung marunong ka mag-gitara, di kumanta ka pa. I come before you today, and there's this one thing that I want to say. Thank you, Lord. Dapat yun ang una mong bibigkasin. At ngayon, ipapag-pray mo, Lord, sa bahay namin, sa pamilya namin, lahat ng mga binanggit na sumpa at mga negative ay nire-reverse ko into positive. In Jesus' name, lahat ng mga sumpa sinabi sa amin, I rebuke you, I cast you out.
Lord, inutusan ko mga pagpapala sa bahay namin. Ay, pumasok. Pumasok kayo lahat ng pagpapala. Di ba mas maganda? Amen. Kung di ka puspos, ano masasabi mo ba yun? Sila, ganun po ang ginawa nila. Every morning, nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po. For the heavenly wind and fire went in the preaching, and they could not help feeling its power. Doon sa preaching ay naroon po, habang nung ang mga tao ay nagsasalita na, tumayo si Pedro. Kaya nandun yung wind, heavenly wind and fire, sumama sa preaching ni Peter. We are told that they were pricked in the heart. Yung mga tao, nabagabag po ang kalooban ng marinig nila doon sa preaching ni Peter ay merong heavenly wind and fire. Nabagabag sila at nagtatanong sila paano maliligtas. Amen? Sabi po na Acts 2:37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. They had painful emotions. The word is struck at the center of their being. Tumama po sa kanilang puso. The object of true preaching is the heart. Yun po yung object ng totoong pangangaral. Tumatama sa puso. Merong heavenly wind and fire. We aim, ito dapat ang ating aim. Ito dapat ang ating gagawin. Ito dapat nating gustuhin. We aim at divorcing the heart from sin and wedding it to Christ. I-divorce mo sa puso mo yung kasalanan. Makipaghiwalay ka. Amen? At kailangan magpakasal ka kay Kristo. Amen po? Ganun po dapat ang gagawin. Yun po ang nangyari. At dapat gawin natin yon. Divorcing our heart from sin and wedding at Christ. Magpakasal tayo sa Panginoon. Makipag-isa tayo sa Panginoon. Di ba pag mag-asawa, magkaisa, magkasama lagi? Kahit na ano nangyari, nagkasakit yung asawa. Tutulungan niya, sige, maglakad tayo. Mag-exercise tayo kasi sabi ng doktor, lakad sila, umaga, naglalakad. Bukas makikita mo na naman, naglalakad na naman. Mag-asawa. Sasabihin mo, talaga nagmamahalan yung mag-asawa. Amen? Dapat ganun tayo. Kung saan ang Lord, kung anong gusto ng Diyos, yun ang aayunan natin. Amen? I-divorce na natin yung kasalanan. Huwag yung asawa mo, i-divorce mo ha. Amen? Yung mga may asawa dito, huwag kayong mag-divorce. No? Ang i-divorce nyo yung kasalanan. Yung mga ano naman, mga byuda, mag-pray kayo kung sino maging boyfriend nyo. Nag-pray ka na ba, Nay? Si Sister Letty, nag-pray ka na? Wala pa. Pero kailangan maobserbahan kayo at mag-pray na mabuti kung kailangan na kayo mag-boyfriend. I know, itong mga na-byuda na to, kay Lord na to. Si Lord na kanilang asawa. Amen? So, ang i-divorce natin ang sin. Kaya ang nangyari, they were pricked in their heart, and they said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do to be saved? Napakagandang tanong. Amen? Sa panahon ngayon na may bagyo, may mga binabaha, may mga sinasalanta, tumawag sila sa Panginoon at kung anong gagawin para maligtas. Kung malapit lang yung Cebu, magkukrusade ako. Amen? Masarap mangaral, maintindihan ng mga tao nangyayari ngayon. Dahil po sa kasalanan. Di mo ba alam, nung panahon ni Noah, 8 lang ang naligtas. Namatay lahat sa baha. Bakit? Only inclination of their hearts are evil. Wala na pong iniisip kasi
kundi kumain, uminom, mag-asawahan. Ganun naisip ng tao. Amen? At nakita ng Panginoon, makalaman na sila, wala nang panahon sa Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw narito, tuloy-tuloy mo simba mo. Amen? Baka sa linggo, ano ka naman, pahinga. Huwag ka na magpahinga. Linggo lang naman eh. Amen? Baka susunod na taong ka na naman magpakita. Tuloy-tuloy mo na yan. Na ikaw ay nakarinig ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Katotohanan ang magliligtas sa atin. Amen po. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya sabi nila sa mga apostol, ano ang gagawin namin para maligtas? This is what we need. Amen? Ito ang totoong kailangan ng tao. Ito ang totoong kailangan natin. Anong gagawin natin para maligtas? Ganyan dapat ang tanong. Kagaya ng tanong nila. Naligtas ba yung mga taong yon? Naligtas po yun. Nakabautismohan pa yon. Amen? This is what we need. We do not require new preachers. Hindi kailangan ng bagong mga preacher, magagaling na preacher, mga dynamic preacher. Hindi po yan. But we need a new anointing of the Holy Spirit. Amen. Yan po ang kailangan natin. Hindi rin po mga novel forms of service. But we want the fire spirit. Yung apoy. The wind spirit to work upon us till everywhere men cry. Lagi pong sasabihin nila, what must we do to be saved? Amen? Then came, pagkatapos po noon, sabing gano'n ng mga tao, ano gagawin namin, Pedro, para maligtas? Sinabi ni Pedro, repent. Amen? Kaya nagkaroon ng grand reception of the word. We are told that they gladly received the word. Nagkaroon ng repentance, nagkaroon ng faith. Amen? At nagkaroon ng complete reception of Christ. Amen? So ano nangyari? What's the next? They were baptized directly. Nabautismohan po sila. Amen? Kaya po, ito po yung instructive, symbol, at immediate effects. At dahil merong symbol at immediate effects, nagkaroon ng ebidensya. 4 evidences that the Spirit of God works. Una, there was a great steadfastness. Ano po ibig sabihin nun? They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Acts 2:42. Amen? Ano po ang tawag? Steadfast, they commit. Amen? Nag-commit sila, itinalaga nila doon sa katuruan ng apostol. Amen? Itinalaga nila, ikinomit nila ang kanilang sarili. Hindi na po sila bumitaw. They were rooted and grounded by sound doctrine. Amen. Pag sinabi kasing sound doctrine, dapat ikaw ay lumalim, mag-ugat ka sa katuroang nagbabago ng buhay, nagtuturo ng pagsisisi, nagtuturo ng kabanalan. What is church na wala namang kabanalan ng buhay? Walang transformation. Amen. What's the use of being born again? Eh, mga karnal pa rin naman tayo. Dapat hindi na tayo nagmumura. Amen? Iniiwasan mo na magsinungaling. Hanggat maaari. As much as possible. Marunong tayong makipagkapwa. Amen? At hindi ka na nangloloko ng kapwa. Amen po? So sila po, sabi gano'n na Acts 2:42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. At hindi na po sila natangay ng ibang katuruan. Amen? Kasi po may ibang katuruan eh. Anong katuruan? Yan ang paniniwala mo
bahala ka dyan. Ito, paniniwala ko, bahala ako dito. Amen? Merong ganun, nakakausap sa iyo. Lalo na kung asawa mo yon. Anak mo yun, kamag-anak mo. Bahala na kayo dyan, ma. Ako dito ako. Ito paniniwala ko. Pero yung hindi nababago ang buhay, minsan nga merong isang kabataan, nagkagalit sila ng magulang niya. Dahil nalaman ng magulang niya na siya ay nag-born again. At nagsabi niya, ang tagal na natin dito sa isang sinasamahan na to. Ngayon, nag-born again ka? Sinagot siya ng anak, ma, matagal na nga tayo dyan, hanggang ngayon, wala pa rin tayo pagbabago. Pero di mo ba alam, ma, nagbago yung buhay ko. Natutuhan ko ang salita ng Panginoon. Wala po nasabi yung magulang. At sabi ng magulang, dahil di mo ako sinusunod, lumayas ka. Darating ang panahon din na dahil sa Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, ihiwalay ka talaga ng Diyos sa mga taong hindi naman makakatulong sa kaligtasan mo. Amen? Huwag mong panginayangan yun. Kahit mahal mo sa buhay, huwag mong panghinayangan na magkahiwalay kayo. Kaysa naman magkasama kayo, pareho sa impyerno. Magkasama kayo, parehong hindi naman totoong tunay. Totoong paglinggo. Napakarami po niyang gumagawa. Amen? Na totoo paglinggo. Pag hindi linggo, hindi mo na totoo. Totoo sa pananamit. Mga panlabas, totoo. Pero yung loob, hindi totoo. Amen? Kaya po ito nangyari sa kanila. Nagpatuloy po sila sa pagsasama-sama. Amen? Sa katuruan na nagliligtas, nagbabago ng buhay, katuruan ng malinis na pamumuhay. Amen? Kung ang isang pastor, matalino talaga, kung hindi nababago ang buhay niya, kung matalino talaga siya, tumigil na siya sa pagpapastor. Kasi pastor siya, sabi ni Pablo, yung tinuturo mo, Timoteo, bantayan mo ang tinuturo mo para maligtas ka pati ang tinuturuan mo. Amen? Kaya kung may mga pastor, hindi pa rin nagbabago ang buhay, para magbago, mag-repent. At mapunta sa Kanya, hilingin niya yung fire and wind of the Holy Spirit. Mababago siya. Amen? Baka binulag lang siya ng kasinungalingan ni Satanas at ang mga demonyo. Amen po? Kung ikaw man nandito, kapatid, mabuti na, nag-iisip ka na magbago buhay mo. Maganda na yan. Amen? Kahit alam mo na ang kalagayan mo ay hindi tama, pero nandiyan ka at sakripisyo ka pa rin, nakikinig ng katotohanan, darating ang panahon, mababagong buhay mo, makakamit mo ang inihiling mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Pangalawa na nangyari, there was abundant worship of God. Yung pagsamba sa Panginoon, walang tipid. Saganang pagsamba. Yung po ang works of the Holy Spirit, yung po ang ebidensya. Hindi ka tamad sumamba at umawit sa Panginoon. Amen? Hanggat maaari, hindi mo nakakantahin yung mga kanta ng mundo. Ang kakantahin mo ay ang kanta sa church. Amen? There was abundant worship. They steadfast also in breaking of bread, in prayer, and in fellowship. They devoted themselves to the prayer, to the breaking of bread, and to the fellowship. Itinalaga na nila sarili nila doon. Amen?
Hindi masama mag-basketball. Pero iba tinatalaga sa basketball, sa ibang mga ano, iba tinalaga sa trabaho. Okay lang magtrabaho ka. Pero dapat ang puso at isipan mo, priority mo ang Diyos. Hindi masama magtrabaho dahil magagamit yan para mag-ikapu ka. Amen? Magagamit yan para mag-support ka sa karya ng Diyos. Para maging kingdom financer ka. Kung wala ka naman trabaho, wala kang pera, hindi ka magiging kingdom financer. At pinakamaganda mag-invest sa gawain ng Panginoon. Bakit? Walang pagkalugi. Soul winning business. May mga negosyo babagsak kaangat. Pero ang negosyo ng kaluluwa, wala pong pagkalugi. Bakit nasabi natin walang pagkalugi? Hindi po nila pwedeng nakawin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Walang makapagnanakaw niyan. Ang may-ari niyan ay ang Diyos. At kung kanino ibinigay ng Panginoon ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, hindi po yan mananakaw basta-basta kung hindi mo rin yan pinababayaan. Amen. So, merong abundant worship. If you had the Holy Spirit, you would have everything. Simply because all good things are summed up in Him. Lahat po ng mga mabuting bagay ay galing sa Panginoon. Sabi ng James 1:17, every good and every perfect gift comes from above, not from abroad, but from above the Father. Amen? Every good and perfect gift. At pangatlo, evidence that the Spirit of God works, there came striking generosity. Amen? Nag-strike po. No? Sa bowling, uso po yung word na strike. Di ba masaya ka pag nag-bowling ka at hawak mo yung bola. At pag bitaw mo ng bola, tinamaan yung isa at tumba lahat, di ba masaya ka? Sila rin, nagkaroon ng striking generosity. Funds were not hard to raise. Hindi po nahirapan mag-raise ng fund. Andun ang pera nila. Believers poured all that they had into the common fund. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga ari-arian. When the Spirit of God comes, those who have substance yield it to the Lord. Kung anong meron sila, binibigay nila sa Panginoon. At hindi sila nauubusan. Hindi sila nagkukulang. Pwede pong mangyari yan sa ating lahat dito. Amen? Kung ikaw, meron ka pang problema sa utang, later on, gagawa ang Diyos ng miracle para matapos mo yan. Amen? Hindi ka na mangungutang dahil yan nasabi ng Panginoon. Ang kailangan mo araw-araw, ang mga needs mo, seek ye first the kingdom of God. Lahat ng needs mo, ipagkakaloob ng Panginoon. Si Lord na nagsabi niyan, hindi po tao, seek first His kingdom. Lahat ng substance nila, lahat na kung meron sila, the fire is dissolving all hearts in love. Dahil sa apoy na bumaba sa kanila, nagkaroon ng pag-ibig ang kanilang puso. Amen? Natunaw yung mga pagmamataas sila doon. Pagkakampi-kampi nila. Nalusaw po yun. The fire is dissolving all hearts in love. At pang-apat, they were full of gladness. Sa born again, sabi ni Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I say, bakit ka pa nagiging malungkot? Amen? Sila, nung bumaba ang Holy Spirit, nakaranas ng Pentecostal wind and fire, naging masaya ang buhay nila. Sa bahay nyo ba hindi masaya? Kailangan nyo ng Holy Spirit. Sa bahay. Amen? The gladness showed itself in praising God,
They did eat their meat with gladness. Kumakain silang masaya. Hindi kagaya nung kumakain na sa hapag ng pagkainan, pinapagalitan pa yung anak. May nagagalit pa. Pero sila po kumakain masaya. Amen. Because of the fire of the Holy Spirit. They did eat their meat with gladness. They were not merely glad at prayer meetings and sermon, but glad at breakfast and at supper. Amen? Hindi lang sa prayer meeting masaya, hindi lang sa mga sermon, dahil may joke si pastor. Sila po, kahit po sa kanilang hapunan at sa kanilang breakfast, masaya po sila. Yun po ay nangyari sa Jerusalem at naapektuhan ang lugar ng Jerusalem because of the Pentecostal wind and fire. Jerusalem was the happiest city that ever was when the Spirit of God was there. Amen. Nung nandun ang Espiritu ng Diyos, siguro kung sa bahay lang ninyo, sa pamilya natin, sa community natin, andun lang talaga ang Holy Spirit. Sasabihin, Kapalaran is the happiest barangay. Amen? Sasabihin natin, our house is the happiest house in our community. Amen po? Kung may Holy Spirit. Kasi ang fruit of the Holy Spirit is joy, love, and peace. Amen? Long-suffering or patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. May bunga po eh. Kung nandun ang Holy Spirit, nagbubunga. Kaya yung kapayapaan, yung happiness, galing yan sa joy ng Holy Spirit. Kung ang happiness mo hindi naman galing sa Holy Spirit, konti lang yan, katiting lang. Ano po ginawa ng mga disciples? During that time, dahil masaya sila, naalala ko, ang sabing gano'n ni Andrew sa kanyang anak, sabi niya, Dad, si Liam, yung apo mo niyan, pag masaya yan, kumakanta yan. Yung pala, totoo. Doon po sa Jerusalem, yung po mga disciples, sila po'y umaawit pag umaga, umaawit pag gabi. The disciples were singing from morning to night. Amen? Dahil nandun ang Holy Spirit. Pero kung wala ang Holy Spirit, kahit magdamag ka, magkaraoke, magbidyoke, hindi ka masaya, baka mabarangay ka pa. Amen? Pero dahil may Holy Spirit, from morning to night, umaawit sila. So yun po, no, mga evidence. Masaya sila, meron silang devoted sila do sa doctrine ng apostles, masaya sila. Amen? Merong striking generosity. Ngayon, bilang pagwawakas. For to close, there was then a daily increase of the church. Kung titingnan natin ang Book of Acts, araw-araw may nadadagdag. Amen? Pwede mangyari sa mga church, sa mga churches yan, na merong madagdag araw-araw. Hindi po yan imposible. Dahil hindi tayo gagawa niyan. Kasangkapan lang tayo. Amen? There was then a daily increase of the church. The Lord added to the church daily as should be saved. Merong naliligtas. Kaya po, meron tayong ginagawang prayer sa church para merong maligtas. Merong gumaling. Merong mabagong buhay. Conversion was going on perpetually. Nagkaroon ng conversion, na born again ang mga tao. Addition to the church were not events. Hindi lang po dumadami yung simbahan, yung tao, dahil merong celebration, kundi araw-araw po. Amen? They were everyday matters. Kung babasahin natin ang Acts 2, 46, 47, sabi dito, araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang tahanan, masaya at may malinis na kalooban.
Yung tao masaya lang, pero ang kalooban hindi malinis. Pero sila, masaya at merong malinis na kalooban. Dahil ang mga pagpapala nila hindi galing sa nakaw, hindi galing sa panloloko, kundi galing sa Panginoon. Amen? Ang pagpapala nila hindi galing sa inutang, o iniram, o pandaraya, o sugal, o tama sa loto. Hindi galing sa kontrata. Amen? Mga project na illegal. Kaya masaya po sila at merong malinis na kalooban. At sabi, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Imposible ba yan? Hindi po. Posible pa yan mangyari kung tayo puspos at iisa ang ating layunin. Kung tayo ay merong one faith, one baptism, merong tayong unity, hindi po imposible na madagdag maraming maligtas araw-araw. In other words, the Holy Spirit appeared unto men. He did not incarnate Himself in man. So, hindi po sabihin nagkaroon ng reincarnation. Kasi iba po yung mga paniniwala na pag namatay daw yung lolo, tapos may isinilang na sanggol, yung espiritu daw kaluluwa, lumipat daw doon. Yan po yung reincarnation. Hindi po yan totoo. Panibagong kaluluwa na naman yun kung may bata. Kung namatay na yun, namatay na yun. Amen. So, walang incarnate. His actions were intermittent. Yung kilos ng Holy Spirit, intermittent. Meaning, He went and came like the dove, which Noah sent forth from the ark. So, sa panahon po ni Noah, hindi ko man sinasabi, yung kalapati pinalipad ni Noah, pagkatapos ng baha, ay Holy Spirit. Kaya lang, ganun po ang ugali ng Holy Spirit. Umaalis at bumabalik dahil wala pang matirahan that time, dahil si Jesus, yung time na yon, wala pa ang kanyang glorification, kaya yung Holy Spirit hindi pa iniiwan, kaya kailangan siya ay umakyat at umalis. Amen. Sa New Dispensation, ang Holy Spirit ay nagdwells within. The Holy Spirit was with the apostles in the days when Jesus was with them, but He was not in them in the sense in which He filled them at after the day of Pentecost. Nung dumating lang po ang Pentecost, doon na tumira ang Holy Spirit sa mga apostol. Amen. Pero nung wala pa po yung Pentecost, yung Holy Spirit nandun lang sa kanila. They are within the apostle, not in the apostle. Amen. Kasi sabi ni Jesus, pag hindi ako umalis, wala ang Holy Spirit, hindi mananahan sa inyo ito. Amen. Kaya meron siya sinabi sa John 7, out of your belly, rivers of living water, the Holy Spirit will flow over you. Amen. So the Holy Spirit uses the hearing of the Word of God for the conviction, conversion, and sanctification of men. Conversion, conviction, and sanctification of men. Pag sinabing conversion, nabago ka na. Nabago ka na ng lifestyle. Amen? Masipag ka na ngayon. Nagbabasa ka na ng Bible. Ang tawag dyan ay conversion. Pag sinabi naman conviction, kapag may nagawa ka, na alam mo, mali, nakukonvict ka na, naku, mali yung ginawa ko. Conviction po ang tawag doon. At sinasabi mo, hindi ko na to gagawin. Ayoko tong gawin. Ayoko tong pagpatuloy. Ayokong makipag-live-in. Mali ito. Conviction yon. Pero pag walang conviction, okay lang to. Dito na ako, sasama na ako dito. Pero pag may conviction,
kailangan makalaya ako dito. Kailangan makaalis ako dito. Kailangan matapos tong kasalanan na to. Kasi hindi kami kasal. Conviction yun. Pero pag wala yung Holy Spirit, hindi mo isipin yun. Sasabihin mo, bahala na. Bakit yung iba dyan, ganyan din naman ha. Bakit yung iba dyan born again, ganyan din naman ha. Tinitingnan mo na yung iba, kaysa tingnan mo ang Diyos at ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Kung may Holy Spirit ka, lagi mo tinitingnan ang Diyos at ang sarili mo sa harapan ng Diyos, kung sino ka. Huwag mong tingnan yung sarili mo sa harapan ng ibang tao kung sino ka. Dahil pare-pareho lang tayo. Na nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Amen? Merong sanctification. Nalilinis ang buhay natin. Ikaw ba, pag nakita mo bang ito may kiti-kiti, may mga latak dyan, at sasabihin ko, inumin mo nga to, busin mo ha, at masarap to, hindi mo to inumin. Pero dahil malinis ito, inumin mo to. Ang tawag doon, kapag tayo malinis, nagagamit tayo, nagiging pakinabang tayo. Wala tayong dapat ikahiya. Amen? So tumayo po tayong lahat. At mag-desire tayo, ma-experience natin ngayon ang Pentecostal wind and fire. Mananalangin lang ako, bubuksan mo ang puso mo, dapat nabagabag na ang kalooban mo kung anong kalagayan mo ngayon. Mag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. May sakit ka, may karamdaman ka, nalungkot ka ba? Ikaw ba may bondage? Meron ka ba strongholds? Meron ka bang ginagawa na labag sa kalooban ng Panginoon? Bababa sa iyo pag ikaw ay nag-surrender sa Panginoon ang wind, the wind and the fire of Pentecost. Awit muna tayo sa Panginoon. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Fall on us, fill us. Yes, narito kami, Panginoon. Binubuksan namin ang aming mga puso to experience the Pentecostal wind and His Spirit and fire. Yes, Lord, forgive our sins. Sa aming mga kasalanan, patawarin mo kami. Sinusuko namin ang buhay namin sa iyo ngayon, Panginoon. Allow us to experience the Pentecostal wind and fire, O Lord. We want you, Holy Spirit. Change us from the inside out. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. Sige po, mag-worship tayo sa Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Magsuko tayo ng buhay sa Panginoon. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Follow me now. As a wind and fire. Need your anointing. Come with your power. Oh yes, Lord, we ask open heaven. I love you, Holy Spirit. You captivated Baguhin mo kami. my soul. Sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. To love you more. Yes, Lord. I'm reaching for you. Yes, You Lord. hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your Receive the power fire. with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Receive the wind and fire. The Pentecostal wind and fire. Drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you.
worship you in spirit and in truth. Open our heart, brothers and sisters. Confess every sins and repent every sins. Magsuko tayo sa Panginoon. And you will receive the Pentecostal wind and fire. It will change your lives. Babaguhin ka na ito. Magiging masaya ang buhay mo. Alisin ang bisyo mo. Pagagalingin ang karamdaman mo. Magiging masagana ang buhay mo. Surrender your life to God. Sige, taas po natin ang ating mga kamay. At sumunod po tayo sa panalangin at sabihin natin, Ama namin nasa langit, sa pangalan po ng Jesus, Sa pangalan po ni Jesus, ako'y nagpapakumbaba, ako po'y nagpapakumbaba. lumalapit sa iyong trono, Lumalapit sa iyong humingi ako ng tawad humingi ako ng tawad sa lahat kong kasalanan, sa lahat kong kasalanan, sa lahat kong karumihan. sa lahat ko pong karumihan. Itinatakwil ko na Itinatakwil ko ang na lahat ng masamang espiritu ang lahat ng masamang sa buhay ko sa buhay ko. at inuutusan ko At inutusan ang masamang ko espiritu. ang masamang espiritu. Lumayas kayo Lumayas kayo sa buhay ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, sa pamilya ko, sa pangalan ng Panginoong sa Yesus. pangalan ng Panginoon. Inuutusan ko kayo Inuutusan na huwag ko nang kayo babalik Huwag nang babalik. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang mananalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa kabutihan mo sa araw na ito. Salamat sa pagdalaw ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, uuwi kaming matagumpay at pinagbala na binago mo, Panginoon. Nilinis mo, Panginoon. Nagkaroon ng sanctification, nagkaroon ng conviction sa aming mga buhay. Lord, i-bless mo ang iyong mga anak. Manatili, Panginoon, yung pong wind and fire ng Pentecost sa buhay ng bawat isa. At Panginoon, aming dalangin, araw-araw magiging masaya ang buhay namin. Araw-araw na naisin namin merong maligtas. Araw-araw papasalamatan ka namin. Lord, i-bless mo ang iyong mga anak at patuloy mong gamitin ang aming mga buhay na kami, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo habang ipinapahayag namin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen.